has a genius wand Oo. na naging hybrid build na ulit si Kimi. With the jungle Kimi. Tama. Pwede jungle, pwedeng magic mage si Kimi. So, tingnan lang natin kung paano magiging takbo dito ng EVOS PH with that Kimi pick. Yeah, parehas naman tayong halos talaga parehas yung lineup nilang dalawa. They both have their respective marksman. Ang nakikita ko lang dito para sa side ng Execration is unlike ng EVOS PH, they have Gushon which can totally burst down. Etong si Ranger, di ba? Gushon nga. Nakita naman natin yung Gushon ni Haji kanina. Grabe, pumapunit ng tanke. What more kapag marksman, tapos manipis pa yung marksman mo, di ba? Talagang punit na punit yan. That's why kailangan ng maganda position dito ng Danger. Oo, talaga. Kailangan din magamit niya na tama yung second skill niya. Pero actually dito ang gagamit for the EVOS PH ng Gushon ay isa sa mga tinatawag nilang Gushon Lords, which is si Dupe. So, kilala siya na gumagamit ng Gushon for the EVOS PH. Actually, kumuha siya ng pangalan on that Gushon pick. Sa mga unang part, parang ginagamit niya ang unang item is the Enchanted Talisman, which is very nakakagulat for Gushon. So, Dupe, very deadly on that Gushon. So, we'll see na lang kung mapantay niya ba yung panggulat na performance kanina ni Haji ng EVOS PH. So, parang nag-audition sila. Ikaw naman, ikaw muna. Patingin nga ng Gushon mo, pataasan tayo ng kills. So, pwede naman. Pataasan sila ng bilang ng kills dito para sa Gushon if si Dupe naman yung gumamit ngayon, di ba? Pero ito may tanong ako sa'yo dito kasi kanina prediction nanalo yung EVOS ng first game. In terms of the draft, ikaw, anong tingin mo prediction mo? Just asking. No, parang pwede dito sa Execration, early part. Kasi meron silang DDP kasi nga lang Stockman na iwan, pinainabot ng time journey dito ng Execration. EVOS PH, makapantay lang din ang kill minnow. Catches two. Kaso wala ng damagers coming from the side of Execration, and that would be a double kill for the side of Duvet ng EVOS PH. Masim yung ginawa ng Execration doon. Nag-overextend sila behind that first tier turret at the top lane sa side ng EVOS PH. And EVOS PH, pinagsamantalahan nila yung kahinaan doon ng Execration. Pinagsamantalahan nila yung greediness na binigay dito, yung pagka-greedy ng side ng Execration. Kaya yun, we have a 3-1 from the first blood na nakuha dito ng Execration. Tatlo agad yun nabawi ng EVOS. So, kita natin dito, top farmer so far is the Kimi ng EVOS PH. So, ito yung sinasabi natin for Execration. Ayaw natin tumaba ang isang Kimi kasi masakit din mamaya for the Esmeralda. Pero this time, 3 minutes and 43 seconds into our game time, wala ba nag-a-attempt to take the first turtle of the match. Malay mo, mag-attempt na dito yung side ng EVOS PH, pero checking lang din yung side ng Execration dito. Tamang bait out lang kung nasan yung position dito ng Execration kasi hindi din nila nakikita sa mapa, pero at the top lane mo, may hinakabol yata itong si Dupen sa may taas habang pinipressure lang ng the rest of the Execration itong mid lane. Pero they have Kimi, they have Akai, they could defend. They could push out yung mga minions, kumbaga na incoming para sa middle lane. Pero lahat na Execration is nasa top habang space created yung nasa may turtle na si Kimi and si Akai. Wala sila naman doon. Sobrang bilis if ever. Pero si May, kaya ba nila mababagsak dito si May? Tamang sidestep lang and boom! Rocket sa mukha! Dito ni May abot sa top lane. There is gonna be a killing spree para kay Dupe. Nakaisa na itong si Dupe. Actually, nakatatlo na pala si Dupe. Launch attack! Actually sa Clash, pero kita natin dito ang backup ng Execration. Dupe out of position plus to the first time come from the DK. So nasa na spot against 3 players. Dupe napatay na dito sa kamay ni Bakbet. Pero habang nangyari dito, Haji together with Killer just doing the objectives, which is pushing the turrets dito sa bottom lane ng Execration. So this is a second tier turret. So mahirap yun for Execration kasi ang laki ng space if ever ng fighter or ng marksman ng EVOS PH to farm all the minion waves na manggagaling sa bottom lane nila. Ang nangyari lang sa top lane, okay lang, namatay si Dupen, okay lang. It's space created para kay Kimi, dalawang turret agad yung nabakbak dito sa side ng Execration at the bottom lane. And Haji, talagang trabaho ang ginagawa dito ni Haji at si Honda. Hindi sila nagpapahinga. Kung alam nila na hindi nila kayang pumasok sa team fight, hindi nila mag-engage sa team fight, hindi sila mag-i-engage kasi hindi naman talaga
pang engage ng early si Kimi. Oo, tama. Pero Pang mamaya pa yan. tama, kung mapapansin mo for Haji, ang sakit na agad ng ultimate niya, one reason would be the pagkakabuo ng kanyang Blade of Despair. So, 5 minutes, early 5 minutes na ating game, Blade of Despair agad na buo dito ni Haji. So, alam nyo na agad, pagdating sa Clash, pwede na pumunit actually for the EVOS PH dito. Pwede na mag-farm naman as a killer sa mga lanings. Tapos si Kimi ay pwede na sumama sa Clash. So, for Execration naman, tignan natin kung ano nga magiging counter clash nila. Lagi natin sinasabi, Minotaur and the Digi, both pang counter clash sa mga pwedeng setup play ng mga kalaban nila. Knowing Minotaur, ang grabe yung holding capacity. Malaking bagay ang 3 seconds, 2 seconds, or 0.3 seconds na pagka-delay ng skills ng EVOS PH. So, we'll see 6 minutes and 25 seconds into our game time. 5 tong ating score. Sobrang dikit lang ng gold ng ating teams. Yeah, sobrang dikit nga lang din kasi nababawi pa rin naman dito ng side ng Execration yung farming, kumbaga. Kaya net worth natin, di nagkakalayo. Tamang abang-abang lang dito sa may kanto, sabay face check lang si Dexter dito. With the reverse time, pero hindi rin naman niya papasukan eh. Wala naman kasi din siya vision sa damo. Ang hirap lang dito sa EVOS PH is wala silang vision sa damo, unlike dito sa Execration. Pero grabe naman, pinush back etong si Chakto with a dead zone na tawag yung lalapitan yung Chakto ko, sabi dito ni Zapno. Pero Honda at the bottom lane, napaikot din dito si Bakben. Pero wala din naman mapapala dun eh. They keep on chasing the side ng Execration, but ang konti lang yung nakukuha nila. Walang think mapapabagsak nila yung 30 at the bottom lane. Pero papasok si Honda, they don't plan to. Kasi hindi na nila nakikita yung the rest of EVOS PH sa mapa. So alam na nila na papunta na sa side nila. Alam na nila na pababa na doon na they might be in danger. Pero they will transition naman this time on the turtle, which is uncontested para sa side ng Execration. Malaking space na nabigay actually ng pagkakasira ng Execration at that bottom lane turret. You can see here for Execration, kanina ko nakikita natin ang dami nilang misplace or maling positioning. Nag-overextend sila. This time around, they're just focusing on the objectives. Pushing the turrets, lahat ng minion waves, pinapangat nila. Chakto ka, munti ka pa nga maagaw doon ng buff. Actually, na EVOS PH. So for EVOS PH, dito medyo sila ang nag-ahagaw sa space sa mapa. Chakto here, being shown na zoning out lang din Honda. Under the turret pang actually taking all the damage. Pero eto na sinasabi natin, Execration just focusing on the objectives. Another turret here, nakapantay na ang Execration sa second tier turret na nasira kanina. Pero teka lang, ito si Honda, iniikot na lang niya kasi wala na siyang takbo doon. Pero mapapatay pa nila na unahan pa nila mapatay dito si Zaire na pinapasok ni Dupen. Kalikod yung execution. Pinulit sa may bandang ligo. Tapos si Dexter, teka lang, kalma lang. Kalma lang kasi nabato na yung mga skill ko. Sabi ni Dupen dito eh, okay na, nakapitas na tayo ng dalawa. Naligtas na natin dito yung akay natin. Okay lang. We just have to defend. Pero the thing with EVOS PH here, they keep on getting kills, but yung Execration, kung mapapansin natin, ilang story na yung nakuha natin. Kala ko ba si Kimi yung kumukuha ng objective? Bakit yung Execration yung nakakuha dito ng objective? Kasi go to protect ko din sila. O, Baka sobrang umikot din yung EVOS PH if ever. Pero we can see here, Dupen na Bang, bang, bang! Pero Dupen builds away! Rhapsody coming from Zapno on that Granger. So, dito Zapno, pinapakita natin na kung ano na ang damage na meron ng kanyang Granger for this match. So, 7-3 pumapalag na ang Execration. Kita mo yung damage at Yasu. Grabe na. Granger ni Zapno, nature na talaga for the EVOS PH. Lord resurrecting soon. Dito ng Execration. So this time, ako po, Minowan's calling farm din for Bakben. Dupen getting the damage coming from the one bullet ng Rhapsody or ng Death Sonata ni Zapno on that creature. So mukhang itong Tore ang gusto kuhanin ng Execration. So for EVOS PH, medyo nahihirapan sila, kakauwi lang din ni Kimi to get that minion wave from the top lane as well. So 10 for din ating score plus the Lord on the side of Execration. Buff din. Map control actually is on the side of Execration. Kung mapapansin nyo, ito yung sinasabi natin na pagdating sa team kills, EVOS PH is early part of the game, sila nagiging dominating on that
factor. Kaso for Execration, pinakita natin na ang pagkapanalo dito is more on the objectives. So we'll see this time kung paano i-maximize ng Execration itong Lord na kasama nila for this maybe a clash or another clash coming from this both teams. Actually, malaking bagay yung pagkakapatay ng Tiki. Unang-una pa lang. So, wala na agad yung time journey supposedly for the Execration to counter clash dito yung EVOS PH. So, one factor is yung pagkamatay ni Siren. Another one is yung antagal na pagkakastage for May dito. Pero dito niya yung damage from Hachi. Pero Dupen, but mo rin is killed and unstoppable pa nga for Hachi or the Kimi of the EVOS PH. So, at least sinasabi natin na Hachi, pupunit talaga pa nagkaroon na ng damage for the EVOS PH. Sobrang bilis lang din ng pagkuha ng objectives. Actually, the turret here, Honda doing a great job on zoning out and the players here coming from the EVOS PH. Pero Hachi, naputukan dito ng isang great ng Execration. Mukhang ito na for Execration, makakahabol pa for pagkabawi dito ng EVOS PH. Pahinga daw muna. Parang stress na din yung mga players natin. So, for Execration, kailangan lang talaga mag-focus sila sa mga tore. Kasi meron silang tendency na pag merong kalaban, pwede nga unahin nila agad or pinupuntahan nila agad. Parang pag minahin na silang kalaban, gusto nila agad nilang patayin. So, for Execration, to get this 1 point for this match, kailangan kung ano yung gusto nilang kuhanin, kung tore lang. Kanina, hindi pa rin sila engage. Pero yun yung medyo magiging siguro error for the fight of Execration. Kasi yung Kimi dito, meron ng item. So, sobrang bilis na if ever na kumuha ng objective. Kapag ka-deny ulit nila or namatay ulit sila na 3, 2, 4, malaking bagay yun. Kasi magkakaroon yung chance dito yung EVOS PH na makapag-push ng mga turrets. Or pwede actually habulin hanggang inhibitor turret. Huwag lang na hindi ma-protect dito ng Akai si Kimi. Pero actually for the Akai of EVOS PH, very good performance. Ang ganda din naman ang combo ng Execration. Kita nyo kanina yung time journey ni Siren to disengage din sa clash na binabato sa kanilang EVOS PH. Pero right after the time journey, ginamit na ni Chuck yung kanyang Minoan series. Tama. Lord resurrecting soon. So, ito Lord na. At
magagawa niyan. Pero for Execration, they need to take this Lord kasi nahihirapan na. Pero bakit dito po numbers pa rin movement. So this is perfect actually for the EVOS PH to get this Lord. Gawin na meron din silang KD, meron ng damage. Sobrang bilis lang. 153 for the normal hit. Pero sa outlet din together with Chapu for the side of Execration. Kasi nga naman, yung dalawang plays na Execration, both the Granger and the Chapu, I mean, the Choi na ikipagkulitan. Pero Dupen. Mag-lord dito knowing na hindi po ay yung cushion for the side of EVOS PH. Walang taga-retry, tapos kakabuhay lang din ni Pakbet. So, knowing na nakaangat din yung medium wave dito ng Execration, all they have to do is to zone out those players coming from the EVOS PH na pwede mang-agaw sa lord. So, by judgment, Siren dito Mamamatay talaga nila sa Siren. Lord dito, malapit nang makatay, pero hold na lang din natin nila dito. Hachi, mapatay pa nga, pero Lord, naagaw ng EVOS PH. Naagaw nga talaga dito ng EVOS PH, pero mabibigyan mo siya. Pagkawala ng Initiate retreat. pero at the same time, Lupin is eliminated down. And don't see Jack to hold lang na namatayan kami ng dalawa na agaw ng Lupin. Pero hinabol pa ni Pakbet. Hinabol pa si Lupin. Tatlo ang banda. Ano ngayon? Kung may Lord kayo, meron kami Granger dito. Kaya tayo. Oo, ano Lord? For Execration, kaya kanilang patayin. Ay, bakit? Ang ball na EVOS PH. Okay lang. Pero kakunan lang ka nandito. Ang sira mga immortality. Desert actually. Plus, continue to focus na lang po. Focus na lang yung bar. Good game of more. Yeah, good game. Well played. Execration. They will be taking us sa ating third game. Gigil din eh. Gigil din. Bakit hindi kami papayag? Kami nasa top eh. Ba't kami papayag na ganun-ganun lang? Kailangan nila talagang lumaban. Kailangan nila talagang ilaban, kumbaga, para sa side ng Execration. Di sila papayag na ganun-ganun lang. EVOS though, kahit ang ganda ng mga kills na nakukuha nila, pero kills lang yan eh. Hindi sila nakakuha ng objectives, kumbaga na sinasabi natin, supposed to be. Kimi, objectives yan. When you see Kimi, you see objectives. Pero it's not the case para sa side ng EVOS PH, which is Execration. Even though lahat sila nagsasakripisyo, lahat sila may kanya-kanyang number of kills dito, okay lang kasi beda ba yan? They are taking the turrets, they are taking objectives. Actually, for the Execration dito, malaking bagay yung para naging sacrificial lang si Siren or that Lord. Kasi naubos na yung majority actually ng skills ng EVOS PH bago pa makarating sa Lord. So, ang nauna na lang doon na pumunta is the Akai. Pero good thing na agaw ng Leo Ward. Kasi nga lang, ano nang napatay dito ng Execration is those core heroes. Yung supposedly damagers. So, mahirap talaga na i-defend na isang Lord kapag kasama mo lang is the Akai and the Kaja. Oh, feeling ko dito kasi sa side ng EVOS PH, medyo nag-revolve around sila to take down that DG. Oo, DG is a threat para sa initiation nyo. Kumbaga mawawala yung initiation nyo in the time's journey. Pero, parang DG, siya yung threat, yet siya din yung bait at the same time. Na para pumasok dito si Dupen and then always nakabang dito si Bane to disable etong Rushon na nagbibigay sakit ng ulo din dito para sa kanya. Even though Dupen is really doing well on sniping out, taking the DD on the big picture, and even though EVOS dito, ang ganda talaga ng mga kills nila eh. And very commendable din. Yung 4-man Minoan Fury na ginawa ni Chakno. Chakno, hindi na ako magtataka na hindi niya magagawa yun. Kasi best, parang best, most pick niya, etong si Minotaur. Oo, tama. Together with the Grok. Pero actually, the for Chakno, ang ganda ng mga combination nila ni Siren. Kasi right after the time journey, hindi pa nagagamit si Minoan's Fury. So, meron pa isang pang-hold dito. Ayan, kita natin. Oo, magkasabay naman. Saka lang siya nag-Minoan's Fury. So, comment on that. Medyo nahihirapan doon dahil doon mag-burst yung EVOS PH. And ito yung moment na naagaw yung Lord. Pero ito yung panalong
talo. Kasi dito nakuha nila dito yung Lord. Parang titraitor sila nung Lord eh. Wala kayo dyan. Ba't dyan ako dadaan? Dyan ako mamamatay. Ba't dyan ako dadaan? Kaya sinamantala na rin ng side ng Execration yung absence, yung king off na nakuha nila, na napabagsak nila yung 4 sa side ng EVOS PH. Hindi na nga kayang mag-defend. Eto ni Akai para sa side ng EVOS PH. Tsaka yung din, yung sa Leo Ward, actually nakaagaw is yung pagtawag niya kay Barbell kasi nga na nag-overextend siya, tinry niya kuhanin or tinry niyang patayin si Zack. So, ang lalim ka na doon, napilitan na mag-delicate dance yung Akai nila. Napilitan. Ang hirap talaga kapag yung isang bagay is pinipilit nyo. Ganun naman, parang ganun yung nakita ko. Not only on the Execration, on EVOS as well. Parang pinipilit, both sides, parang pinipilit nila na manakaw, pinipilit nila makakuha ng objective, and then they are overstaying, they are being greedy, and they are being punished because of it. Pero, we are going to have a short break bago tayo pumunta sa third round ng ating EVOS versus Execration. So once again, kami ang naging caster nyo. I'm Yasmin Yao and this is Madam Chantel and magbabalik kami. Legends Bangbang. The dance of the swans is so graceful and charming. Legends Bangbang. 出ておいで、僕の炎。俺一人十分だ。いずれみんな死ぬんですよ。出番だよ。
Chantel. Yan. So, grabe. Third game na tayo ng ating best of 3 series. So, na-extend pa ng Execration ang ating series. So, pinakita nila kung gaano ka-aggressive kanina yung EVOS PH sa first game. This time around, Execration naman ang hindi nagpakita ng takot sa kanilang kalaban. So, this time, back to zero. Kumbaga, huwag natin isipin yung mga naging errors natin. Ito yung feeling ko naiisip or dapat maging mindset ng mga players natin ngayon. Execration, if ever na makuha nila to, ang ganda pa rin na magiging standing nila. While for EVOS PH naman, pag nanalo sila, syempre, makaangat na sila ngayon sa ating bracketing. So, for the EVOS PH, may kita natin sila yung negative pa yung points nila sa ating point system. And what you're seeing, guys, on our screen ay ang Execration. So, game face on. So, that is Syre, Pakbet, si Chaknu at si Zapdo. So, nasa dulo naman is si May. So, may very good performance actually on being an offlaner or solid offlaner here for the Execration. So, nakita nyo naman sa likod is their coach, which is siya si Hate ng Execration. So, J. Lord Gonzalez ang kanyang pangalan. So, syempre for this match, since 1-1 tayo for the both teams, as much as possible, kailangan na maging kalmado na sila. Kasi for sure, nung umpisa, madami pa silang misjudgments kung kailan ba sila mag-i-initiate into a team fight. And madami din silang magandang points na nagawa kasi nga lang naging problema yung Execration dito, very aggressive on that match. And ayan na yung sinasabi natin na under the banner of EVOS PH, which is si Kapitan Payne, nasa likod ngayon ng players ng EVOS PH. So, for Execration naman at this time around, siguro yung mga minimal errors nila on the early game, kung gusto nilang manalo dito, kailangan bawasan nila. And ang magdidictate talaga nito is kung paano nila uutakan yung kalaban nila pagdating sa drafting phase. Kasi, gaya na sinabi natin, drafting phase itself, parang na agad laban na agad, simula na ng laban. Kasi meron tendency na, yes, hero mastery wise, since nakuha niya yung heroes na alam nyong gamitin. Kasi nga lang, kapag yung kalaban nyo is super counter sa magiging lineup nyo, yun yung magiging problema. So, for this team, kailangan lang ibigay nila lahat, i-boost na nila lahat since gaya na sinabi natin, ever since the beginning na lahat ng games dito sa ating day 3 ay super laking factor for their standings sa ating bracketing. So, we'll see na lang guys kung paano maging performance ng ating team. So, on to the blue side, that is EVOS PH, at sa red side naman, ang Execration. So, Terizla and Cho has been banned for the side of EVOS PH, at sa red side naman, nauna na agad si Lilia. Maalala natin, on the first game, Lilia ay nagamit ng EVOS PH. Actually, naging maganda din yung performance at naging dahilan, malaking factor for their win dun sa first game. So, Terizla ban, one reason would be
priority siya ng execution. Usually, ang gumagamit yan is si May. So, kung hindi natin kukuhanin at hindi magiging effective for our lineup, medyo mahirap yan. So, iban na lang natin kaysa makuha ng iba. And dito for EVOS PH, kailangan lang talaga is maging magandang rotation. So, for the EVOS PH here, the first pick is the Kimi. So, Kimi again, just like our last game kanina, nakita nyo naman, kamuntikan pa actually ma-turn around dito ng EVOS PH ang resulta ng ating naging laban. So, for execution naman, siguro maganda kumuha na sila ng pick-off hero. Pero, I guess we could see a double mage setup for them. That would be the Harith and the Esmeralda. So, kaya sa mga ibang tournaments, nakikita natin for the Esmeralda, usually talaga sinasamahan siya ng isa pang burst damager or continuous hitter na mage din. Continuous na mage din. So, this time, it would be the Harith. So, kaysa naman ibigay pa natin sa kalaban ng Harith, why not kuhanin naman natin. And for EVOS PH, since more on burst damage dito, medyo sabihin na natin may panlaban sila on the latter part of the game. Since meron silang Kimi for the lineup. Pero consistent, as we could see, for the EVOS PH is Your the Gushon team is pick. picking. Rock. Your team is banning. Your team is banning. So, oo nga yung Gushon kanina, yes, nakakapatay. Kasi nga lang yung early burst sa first part of the game, yun yung hinahanap natin for having a Gushon. Gushon, ang tagal na yan na nagiging part na meta. Meron time na nawala, pero this time around, nagagamit ulit siya. Kasi one of those heroes siya na talagang possible na makasnowball. So, for execution naman, we could see a Grok for their pick. So, most probably, Chaktu ang gagamit nga. Your Kita natin, team Chaktu, is very picking. aggressive pagdating sa isang Grok. Kahit naka-support emblem, sobrang kunat because of the power of nature. And Raphael at this time, Your team yung is kumbaga picking. ng lason for the execution on the first game. Execution naman ang gagamit ngayon. So, more on movement speed ang gagawin. Kaso for execution, mapapansin natin, kulang sa physical damage, pero mukhang sasagot din ng isa pang Estes ang EVOS PH. So, we'll see kung kukontrain pa nila ng support sa support. So, healing galing ba ang kanilang gagamitin yung malalaman. Pero we could see a Digiban as well for the EVOS PH para hindi na rin makounter ang Minowan's Fury. Kasi lagi natin sinasabi for the Minowan's Fury, that is a good counter clash. Malaking bagay ang Minotaur. So, why not ban the Digi? While for the execution naman, we could see Akai being banned. So, Akai, crowd control, plus pwede siya nga pang kontra for the Minowan's Fury using the Hurricane Dance. So, we'll see this time kung sino ang unang makakalamang on the early part of the game, knowing na merong Harith and the Esmeralda. So, a good thing for the execution is they secured a marksman for their lineup. So, having a marksman in their lineup, parang ano na siya, pass na agad siya na meron kayong magpantapat sa later part or the latter part of the game. So, for the Estes naman dito ng EVOS PH, siguro magiging problema. Kapag ka naharas na sila dito ng players na execration, kailangan maging maganda yung positioning niya to avoid na rin na siya yung mauna na mapatay. Kasi most probably siya yung uunahin dito ng players ng execration kasi malambot. Support, malaking bagay ang kanyang ultimate pagdating sa clash. So, kailangan lang talaga dito for both teams maging maganda ang kanilang hero luck. Yes. I think naman kasi dito para sa side ng EVOS PH, ang ginagawa nila, ang lineup dito ng EVOS PH is more like, they have the Estes, para nga naman, if ever ma-caught up sila sa loob ng Zaman Force, neto ni Harith, at least they can sustain themselves. And meron din silang they can give a Minoan Fury na sagot if ever they wanted to fight. It's all about the sustain para sa side ng EVOS PH and the first one. Rafaela, para sa uniting na alam din ng execution ng Rafaela team. Makita naman natin kung gaano ka-destructive or Rafaela kanina. Kanina napaka grabe, hindi
actually for the Rafaela kanina ng EVOS PH, more on the movement speed para after nila makapatay, alis na agad. So, this time naman for the Execration, the EVOS PH, kanina meron silang Estes or panibagong wildcard na naman for their lineup. Pero quick recap ng ating team composition onto the blue side. That is EVOS PH, Killer ang gagamit ng Martis. Dexter naman for the Estes, si Dufen will use the Gushon. Honda on the Minotaur and Haji will use the Kimi. While for Team Execration naman onto the red side, Bet ang gagamit ng Harith, May on the Esmeralda, Chakno ang gagamit ng Grok, Side naman gagamit ng Rafaela, and Zapnu on the Claude. Yes, para sa side naman, I believe na pakilala mo na lahat, Madam Chantel dito, and it's good to be back. And we're back. Welcome back. And this is already the third game nga ng EVOS versus Execration na nagkakapitikan, nagkakatapikan dito sa may top lane. Pero teka lang. Tapik lang, ganun. Tamang tapik-tapik lang para sa side ng Execration here. Habang they're securing this crab coin din naman, which is more likely, makukuha talaga dito na Execration. They have the Esmeralda, they have the Harit. Kapag ka nakuha pa ng kalaban yan, ewan ko na lang. They both have the Retribution if I'm not mistaken. Pero they're still going for the top lane. Dexter medyo naipit, pero Flicker para makaligtas doon sa Guardian's Barrier. Okay lang, kasi we can still secure the tower, the turret, para sa side ng Execration. So, grabe, ang bilis na objective yun actually. Wala pang 2 minutes sa ating laro, nakasira na agad ng Torre ang Execration. While onto the bottom lane naman, Martis and Kimi gusto din sumira for the EVOS PH. So we could see here for the Execration, very aggressive pinapakita nila. They're maximizing the movement speed of all their heroes. Isama pa ang Chrono Dash na isang Harit dito for additional galaw na rin kasi mabilis ang lawak niyan sa mapa. Pero here for the Execration, you could see for their lineup, lahat merong magpatakas if ever so. Oo, kumbaga ang taas ng mobility nila dito para sa side ng Execration. You have the Harit, Chrono Dash, sabay May. Kaya niya lang din tumakbo eh. Pwede niya actually gamitin yung Falling Star Moon niya panakbo. But more likely, ang inaasahan natin dito sa Falling Star Moon, neto ni May is pang initiate, pang pasok, kumbaga para sa side ng EVOS PH. And now, wala pong humahawak ng turtle and kung medyo nag-aabot dito yung Execration, nakumita nga dito yung Zaman Force and Haji. Tama nga lang, frontal lang para kay May. Tinakot lang nila. Binugaw lang nila dito si May. Binugaw lang nila dito yung EVOS PH. Pero yung first blood will be happening at the top lane with this Martis na mapapatay niya ito si Zapno. Pero nito pa rin yung turtle. Yung sabay ibang pumain. Nakain dito ng EVOS yung turtle na inandaw ng Rowan Fury. Habol pa rin yung EVOS at no health. Dito si Pakpat is more likely to die na may kasama pang hining galing. Coming from this Estes, wala ng turtle, wala na yung dalawa. Napatay pa nila yung marksman at the top lane. EVOS PH, gigil na gigil, madam. Tsaka ito yung sinasabi natin kanina, yes, na-zone out nila si Kimi, pero the damage is there. Alam natin si Kimi, grabe yung damage per second, mapa-energy transformation or wala. So, sayang naman yung for Execution, hindi na na-secure. Cushion pa nga nakakuha ng turtle. So, early advantage on the goal is on the side of EVOS PH. So, dito actually si Killer under the turret. Sa Gigil na gigil, nakabalik kay Dexter dito. Chakno medyo na late lang din for that backup. So, here for the EVOS PH, napakitaan sila ng aggression coming from the Execution. Pero ito na yung sagot nila. Pero kita natin dito, Pakbet will secure that gold off sa top lane naman. So 4-0 at the score, 3 minutes and 35 seconds into our game time. Lumalaki ang kalamangan ng EVOS PH pagdating sa goal. Yep, even though nandito si Chakno at the top lane, huli na eh. Huli na ang lahat. Kung ililigtas niya na sana. Dito si Zapte, masyado siya malayo. Pero ito medyo nabinyagan yata. Etong si Honda with the holy baptism coming from this Rafaela. But that's a tank. You don't want to give everything on the tank. Pero sa Rico mo, nagdedelikado. Tamang healings for everybody. Tama tako lang. And hindi din naman siya hahabulin na dito na side ng EVOS. Pero Falling Star Moon, para sa buff. Palayo. Kailangan din kasi talaga ng buff na isa Esmeralda, knowing na Esmeralda is a skill dependent mage. So, mahihirapan matatagalan ang spam ng kanyang skills if ever na hindi siya makakita ng gold buff. Pero we could see here, for the EVOS PH, map control is on their side. Hachi getting that jungle of Execration. So, ito yung medyo mahirap for the Execration. They have a Harith and Esmeralda for their lineup. Kaso nga lang, hindi sila nabibigyan ng opportunity. Even the Claude to farm. So, Chakno, mag-clear na minion wave actually sa top lane. Dikit lang din sa Torre. Killer, makaka-outland din or outland din for Chakno. Pero second turtle of this game, nakuha ng EVOS PH. So, lumalaking kalamangan top farmer for this game is the Kimi with a 3.3k gold as compared to the top farmer of Execration na 2k. So, patay. Pinowan Fury para sa dalawa na inabot niya. First round agad sila dito si Harit na wala man
Falling Star Moon dun sa lupa lang. Itong si May na wala sila naiintindihan. Pero Estes, nahabol pa sila dito ni Rafaela. Kasi nga yung healing galing na sustain na binigay dito ni Estes. Okay lang na naman tayo. Pero si Jack naiwan, kinuyo. They have all the right para sa side ng EVOS PH dito. Napasukin na doon si Jack kasi wala na siyang kasama eh. Wala na si Rafaela na pang-heal. Wala na rin magagawa doon si Jack. Wala na rin siyang wild church eh. Talaga wala na. That's 3 down on the side or 2 down on the side ng Execration where we only lose the SS. That's just a support. Grabe, ang lalim na dito. Actually, na nakuha ng EVOS PH. Kung mapapansin mo, nasira na lang ang second turret. Zapno para Teach ako ba? Pero nakatakas na yun. Makakabalik kay Dexter. So, Honda to the back up. Tingnan natin. Shoot sa bunganga ng Vulcan para dito sa Kimi ng EVOS PH. Grabe naman yun. Ang ating score. Ito yung mahirap for Execration. Medyo malambot ang kanilang lineup kung mapapansin natin. Grok is on a support emblem in even the Rafaela. Kailangan talaga early part of the game sila yung nakakaangat. Pero we can see here EVOS PH. Gamit na gamit ang isang Kimi for this match. Another second turret na nasira. So for Execration, ang sagot nila dito is the the middle lane turret ng EVOS PH. Yes, ito yung kaninang hinahanap ng EVOS PH sana on the second game against Execration. Kaso nga Execration, they have the sustain nga kanina with the DD din and they're aiming for the objective nga naman. Pero ang masama kasi dito, nakikita ko yung mga Falling Star Moon, neto ni May, panakbo lang habang si Pangben hindi makaset up. Zaman force niya, tinatakbuhan niya yung dance floor na hinahain niya sana para sa mga kasangga niya. Kasi nga, the Kimi, hindi din nila mapatay ng ganun-ganun lang. Imagine, papasukan mo yung Kimi. There's an Estes eh. Ang sakit sa ulo ng Estes kasi Pang-sustain. pang-sustain. Napakataas ng sustain. And we all know, kapag naggamit na dito yung ultimate ni Dexter or ng isang Estes, halos kompleto na yung buhay mo. And then, mabibigyan sila ng karapatan na humabol palalo. And then, to turn the tables against Execration dito for the side of EVOS. Napakaganda naman ni Guardian. Actually, naging problema dito for Execution ako, Chakno. Gusto yata bigyan ni Killer. Tina natin. Makakatakas. Going back, kaya na sinasabi natin, nagiging problema dito ng Execution. Yung damage kasi na binibigay ni Haji or the Kimi for this match, yun ay mismo nga nakakapag-zone out. Kasi kaya na sinabi natin kanina, yung players dito ng Execution or yung lineup ng Execration ay malalambot. So, ang laking bawas doon or ang laking factor yung continuous damage na binibigay dito ni Haji or the Kimi of EVOS PH. So, Dulo-dulo lang pero may dito pumasok with the Falling Star Moon pero wala nga siya kasing mapasukan dun eh. Wala siya mapasukan dun. And then si Zapno dito hindi rin siya makapag-farm. Hindi makapag-farm yung Claude niya. I don't think na Zapno na may second item na siya dito 7 minutes into the game. I'm not even sure kung buo na yung first item niya para sa isang Claude. And nauubos na yung Torre niya na dito. This is the only turret na meron yung side ng Execration. This is the only outer turret na natitira para sa side ng Execration. This is Falling Star man na tinabahan. Si Honda pero nga takasihan. With the One Fury. Pero free hit talaga si Haji na hinabol na dito sa class. Pinag-shoot ka naman. Maximum charge sa mukha ni Zapno here. Binaon sa Claude. Yun yung sinasabi natin na grabe na yung damage ng Kimi for this match. So, bigay na dito yung damage na 5-0 pa naman ang kanyang score plus the early blade of despair. So, kita nyo kung bakit Another Falling Star Moon. Pero grabe yung damage na sinasabi natin. Kinuha lang lahat dito ni May. Pakmet will get a kill. Napatay niya dito si Cushion against pero Honda na iiwan. Dito na iwan. Pero kita mo, napakakunat na ng tank ng EVOS PH. So, wala nang pakialam sa nararamdaman no? Ang kunat na ng tank, kompleto na sa items. Pero, meron pang isang Estes or si Dexter for the side of EVOS PH to sustain the damage being brought by Execration. Nakita mo yung kanina, kalahati na halos yung buhay ni Honda doon kasi nasa loob siya. So pinagpipitik-pitik siya dito ng Execration. Sabay ulti neto ni SS ni Dexter. Sabay kinain din nila dito itong si Chakno. Kanina ka pa mangulit. Kala mo hindi kita mapapatay. Kasama ko yung buong tropa ko dito. Sabi dito sa side ng EVOS PH. And look at Haji. Papasimulan ko na. Sisimulan ko na habang kayo dyan. Ultimate card. Actually, hindi na nila tutulungan si Haji. I'm a strong independent woman. Haji will be able to take down the Lord. Pero nilasip ng election. Pero the One Fury will be given para dito sa tatlo. Pero facing duet kung wala pang akbag. Dito na yung score sa ng EVOS PH. Yung nag-atay ka nag-give na shotgun naman nila dito si Marquez. But Rafael as well will be punished. And a double kill. To be taken down by the side of EVOS PH. Kaso nang iwan dito si Haji. Alam mo, marksman niya. Torre lang ako, Torre. Ang gusto dito ni Haji. Inhibitor turret na
ng players ng Execration against this EVOS squad. EVOS PH! So, GG well played for the EVOS PH. Yes, GG and good game. Well played talaga with the victory. Sabi ni Ate Nyo, para sa side ng EVOS PH, ito yung sinasabi natin na unti-unti, medyo pinatikim lang kayo nung last week. Pinatikim lang dito na, uy, teka lang, let's appear na medyo mahina tayo. Para medyo... May pinaplano pala. Oo, may pinaplano pala. May plano. No, may plano nakahanda eh. Diba? Yung first nung last week, teka lang, download muna tayo ng mga game nila. Scout muna natin yung mga Scout magiging kalaban muna natin. kung ano yung mga line-up nila. Di ba? Pag-aralan muna natin. Biglang EVOS PH, dito sila bumabawi. They just won against Execration with a 2-1 na score. And look at that. With this Martis, actually this is the second time na may Martis na manalo. Kanina, we have... Dinray din. Dinray din na Martis. Di ba nanalo din sila on that Martis kasi nga they have the Rafaela. I guess for the EVOS dito, they just need Estes or Rafaela to sustain them eh. Doon sila nanalo first game eh. Solid front tanker, yung Minotaur. Tapos yung sustain na pwede ibigay ng ulti ni Estes. Yun yung talaga naging game-changing factor for this third game ng EVOS PH versus the Execration. And comment on Haji, just dealing the damage dito sa Execration squad. Diretso lang ng diretso na na meron naman siyang frontliners. So, hindi talaga makikitaan ng takot. Meron siyang frontliners, pero siya yung front. Kita natin kanina, di ba? Nakakaloko kasi etong si Honda, andoon behind the wall, partida Honda with an immortality dito para kay Honda. But Kimi, andun lakad matatag, nandun sa may harapan habang pinapanood siya ng mga kapi niya. Siguro pinapalakpakan, go Kimi, gano'n na lang sila eh. Gano'n na lang yung ginagawa nila eh. Yan. How to Kimi tank. Haji will tell you. How to Kimi frontline. Haji will tell you about it, diba? Ayos ba yun? Kasi kita mo din, Snowball, parang 805 ang, 905 or 805 ang kanya naging score. Tapos 9k gold as compared to the players na Execution. Talagang nabigyan ng space and first blood. Parang nangyayari dito kung sino yung nakaka-first blood sa laban yung nananalo eh. Oo, sino yung first Kasi blood? first game naka-first blood, EVOS PH. This second game, Execution. This time around naka-first blood is the Martis. So malaking bagay talaga yung early gold advantage na mga nakaka-first blood. So Martis doing a good job there actually for the EVOS PH. Malaking pambagay yung pan-disable ng kanyang second skill. So nahirapan talagang tumakas ng Execution. Especially Zapnu kasi siya yung laging target dito. Alam mo, what's commended dito, madam, para sa side ng EVOS PH? They always have the Kimi on the right position, on the right timing, and on the place where Kimi should be. Hindi nila natatouch dito si Kimi. Hindi nila nalalapitan ng ganun kadali itong si Kimi. Tingnan ko na nga makalimutan na may Harit kasi hindi talaga makapasok si Harit. Biruin mo yung Zaman Force niya, siya yung mismong tumatakbo away from the Zaman Force. And ito nga kasi yung sabi natin kanina, with the EVOS, they have Estes. Wala na silang pakialam sa nararamdaman ng Zaman Force dito ni Harit. Since meron naman silang sustain eh. They can fight inside the Zaman Force without having any care in the world. May kasama pa motivational roar dito kay Minotaur. And also, commended din talaga yung mga Minowan's Fury na pasok nito ni Kuya yung Honda. Malaking bagay talaga. Knowing na wala ding pang counter if ever for that Minowan's Fury. Parang after the Minowan's Fury, puts na agad for the EVOS PH. Pasok na lang ng pasok. Mataba yung TV nila dahil sa damage. Wala tayong pang sustain with Estes pick. So, for the EVOS PH, sobrang good yung naging lineup nila. Kompleto, kumbaga. And kung makikita natin for the Esmeralda din, pagkapasok niya, parang ubus na agad yung buhay niya dahil din sa pagkataba ng Kimi. Yes, well, that's it, guys. That is first series pa lang ng ating match up for today. And meron nga tayong EVOS PH na natalo nila yung Execrations with a 2-1. But meron pa tayong susunod na mga series after this. But magbabalik muna kami. Once again, kami yung naging shoutcaster nyo. Ako si Yasum Yao. At ako si Ate yung Chantel. So, MPL Season 4 will be right back. 俺一人で